So, yan po mga boss, ang Yamaha Mio Sporte. Itong motor mga boss, dinala po sa atin dahil kinukumpuni po nila. Sinubukan po sa may-ari nito na mapalabas po ang kuryente sa kanyang spark plug pero hindi po lang nagawa mga boss. So, dinala niya sa atin para ang gusto niya mapalabas o mapaandar itong motor to mga boss. Ito po ay Yamaha Mio Sporte mga boss, okay? At para po sa mga baguhan pa dyan, kung gusto nyo matuto sa pag-wiring, katulad po nito mga boss na gusto natin palabasin po ang kuryente sa kanyang high-tension wire, sundan nyo lang ang video nito mga boss dahil step by step ito bursi po natin na maayos para mapalabas po natin ang kuryente, okay? At sa ganito pong sitwasyon mga boss, lalo na po sa pag-troubleshoot, dapat mayroon kayong pattern sundan mga boss. Dapat alam nyo kung magsimula tayo sa linya po sa bawat paa natin CDI mga boss. So ito po ang pattern mga boss sundan natin sa bawat paa natin CDI mga boss. Dapat ito ang pattern na inyo sundan mga boss kung saan nakalagay. Ito klarong-klaro po mga boss kung saan nakalagay ang ignition na coil, tapos yung ECC or ignition switch mga boss, dapat masuplayan po yan ng kuryente. At saka itong sa gitna ng paa ng ating CDI mga boss, yung sa pang ibaba, yan po ang ground ng ating CDI mga boss, okay? At saka itong pulser mga boss, dalawang wire po itong pulser mga boss dahil naka-floating ground po ang pulser, linya ng pulser sa Yamaha Mio Sporty mga boss. So itong isang linya ng pulser, yan po ang positive, tapos yung isa, yan po ang negative mga boss, okay? Yan po yung dapat tandaan, okay? At ngayon, sumpisahan natin mga boss. At siyempre, gumamit po tayo ng test light mga boss. Napaka-importante po ang test light mga boss sa pag-troubleshoot para malaman natin kung napasukan ba ang linya ng ating CDI mga boss, okay? So, ang unang gawin po natin mga boss, i-check po natin ang ating test light. Napaka-importante po ang test light na ma-check natin mga boss kung gagana ba ang ating test light, okay? Yung clip na ating test light, i-clip natin sa ground mga boss. Tapos, itong dulo ng ating test light, dito natin sa positive, okay? Okay, good po ang ating test light mga boss. At ngayon, umpisahan natin mga boss. Okay, dito po tayo sa ignition switch mga boss. Umpisahan natin. At yung clip na ating test light mga boss, i-clip lang natin sa ground. Okay, i-check po natin yung ignition switch mga boss kung napasukan ba ng kuryente. Okay? Okay, good po mga boss. Napasukan po ng kuryente itong ignition switch mga boss. Okay, next na natin gawin mga boss. At ngayon, dito na tayo sa ating CDI mga boss. Tapos, hugutin lang natin to para ma-check po natin ang linya ng ating CDI mga boss kung napasukan ba ng positive o ECC na galing po sa ignition switch mga boss. Okay, hugutin natin to. So, i-check natin itong kulay brown wire mga boss dahil ito po ang kanyang ECC. Dapat mapasukan po ito ng positive mga boss. Okay? At ngayon, natusok natin mga boss at dulo natin test light. I-on natin nating susian. Okay? So, walang problema po mga boss sa supply ng ating positive nating CDI. May kuryente po mga boss. Okay? Next po gawin natin mga boss, ito pong ground ng ating CDI mga boss. Okay? Itong black wire mga boss. At sa pag-check naman ng ground ng ating CDI mga boss, itong black wire, itong clip nating test light, ilipat natin sa positive, okay? Nalipat natin sa positive yung clip nating test light. Tapos itong black wire, isinto po natin sa ating dulo ng test light kapag umilaw to. So napasukan po ito ng ground mga boss, okay? Tusok natin mga boss. Okay, good po mga boss. So walang problema po sa ground ng ating CDI, may linya po mga boss, okay? Okay, next po natin i-check mga boss, ito pong ignition coil, itong kulay orange na wire mga boss. So itong clip nating test light, hindi natin inalis sa positive ng ating battery mga boss. At ngayon itusok natin. Okay, umilaw po ang ating test light mga boss, meaning good po ang ating linya ng wire patungo po sa kanyang ignition coil mga boss, okay? At ngayon next natin i-check mga boss itong dalawang wire mga boss. Ito po ang linya ng ating pulser mga boss, okay? At sa pag-check ng ating pulser mga boss, hindi na po tayo gumamit ng test light. So ang gamitin natin, gumamit po tayo ng digital multi-tester mga boss. So ito mga boss, gumamit po tayo ng digital multi-tester. So ang gawin natin mga boss, iset lang natin ito sa 2 key ohms. Tapos i-check natin yung resistance ng ating pulser. At para malaman natin kung good pa ba ang kanyang pulser, kung pasok pa ba sa kanyang standard, sa kanyang resistance, ang good na reading po ng ating pulser mga boss ay hindi po baba sa 200 ohms at hindi po lalagpas sa 300 ohms mga boss, okay? At ngayon subukan natin ito mga boss kung ilang reading ba. So kita nyo mga boss, wala pong reading ang kanyang pulser mga boss. So yan po ang dahilan mga boss bakit po hindi nila mapalabas ang kuryente sa kanyang high-tension wire mga boss. At ngayon isa-isahin po natin yan mga boss at doon tayo sa mismong pulser, doon po sa kanyang flywheel para ma-check po natin ang kanyang mismong pulser mga boss, okay? At ngayon dito na tayo sa mismong pulser mga boss. At ngayon itong dalawang paa ng ating test probe, dito natin ilagay mga boss sa dalawang wire. Tapos i-check natin.
kung pasok pa ba sa kanyang standard reading. Okay, nag-reading na po mga boss. So, okay, 290 mga boss. So, okay mga boss, walang problema po ang kanyang pulser. Good po ang kanyang pulser. So, connection lang po patungo po sa kanyang CDI ang ating tingnan mga boss, okay? So ito na mga boss, nakita natin kung anong problema sa kanyang pulser mga boss, na bakit walang koneksyon itong dinugtong na wire sa kanyang pulser patungo po sa kanyang CDI. Tingnan nyo, nagkukorosyon, halos na po hindi na magkukontak o walang kontak na po ang kanyang wire. So ang gawin po natin to mga boss, dugtungan po natin ng ibang wire, ihinang natin para kapit na kapit o sureball po ang koneksyon sa ating pong pulser patungo po sa kanyang CDI, okay? At ngayon natapos natin na dugtungan itong wire, dalawang wire mga boss na galing po sa kanyang pulser, okay? Ito tingnan nyo mga boss. At ngayon before natin to mga boss, reading po natin to ang kanyang kung mayroon na bang resistant o connection doon po sa kanyang pulser mga boss, okay? So kita nyo mga boss, may reading na, meaning may connection na po galing po sa kanyang pulser mga boss, okay? At ngayon ikabit natin to itong dalawang wire mga boss patungo po sa kanyang pulser sa linya po sa kanyang sakit ng ating CDI. Itong dalawang wire mga boss, okay? Hindi po natin to lagyan ng electrical tape mga boss dahil mag-testing po tayo kung lumabas na ba ang kuryente patungo po sa kanyang high tension wire mga boss, okay? At sundan nyo lang ang video nito mga boss para mayroon kang idea kung paano natin palabasin ang kuryente sa kanyang high tension wire gamit po ang ating test light mga boss, okay? Okay, at ngayon mga boss, ibalik mo natin sa kanyang sakit itong CDI mga boss para mag-testing po tayo. Gamit po ang ating test light mga boss para labasin po natin ang kuryente sa kanyang high tension wire mga boss, okay? So ito po ang test light na ating gagamitin mga boss. So unang gawin nyo mga boss, itong clip ng ating test light ilipat natin sa positive mga boss. Be sure sa positive po siya nakadikit itong clip ng ating test light mga boss, okay? At next mga boss, ito pong dulo ng ating test light, tingnan nyo. At dito po natin isunod-sunod mga boss itong hindi natin lagyan ng electrical tape, itong linya natin pulser, okay? At ngayon ganun nyo lang ito mga boss, ito. At ngayon iyon natin susian, tapos subukan natin. So kita nyo mga boss, napalabas natin. Ganito lang mag-testing mga boss. At ngayon i-zoom natin. Okay, napakalakas ang kuryente. Ngayon subukan natin ikrang mga boss. Okay, it's alive. Okay, buhay na po mga boss. At yan lang po ating kabuang video at maraming salamat sa inyong panonood at God bless. Ingat po sa pagwawiring.